basahin po natin, no? Tayo po yung magsitayo. Amen? So, basahin po natin sabay-sabay. In the book of Proverbs, chapter 31, verse 30, it said, "Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised." Amen. Praise the word of God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Aba, Father, maraming salamat, Panginoon, muli sa tagumpayan nito, Panginoon, sa aming maghahayag ng salita, Panginoon, sa pakikinig ng salita, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na nandito kami at buong maligalig, may kagalakan at buong lakas na binabalik yung narapat para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din, O Diyos, sa bawat isa, O Panginoon, na inuna namin ang iyong kariyan, inuna namin yung presensya, Panginoon, bagkos meron man kami na mga gusto na makuha kung ano yung narapat sa buhay namin, gusto namin matugunan yung mga needs, Panginoon, bagkos amin pong binabalik para sa iyo, Panginoon, dahil alam namin ikaw lamang nakakaalam sa aming futurean, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat isa na pumarito na nagbibigay ng kailang oras, Panginoon, at panahon. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po na kay buti-buti at tunay nga buhay sa aming bawat puso. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So, tayo po magsiupo. Amen? Amen? So, jolly talaga yung MC. Inyong pong matutungayan yung medyo jolly na si Kuya Jeff, no? Na mag-preach out, magsi-sermon. Amen? So, kahit kayo inaantok, hindi ko kayo patutulugin. Amen? So, alam ko po yun dahil, siyempre, no? Si Kuya Jeff ay merong talagang sense of humor, no, pagdating sa mga pagdi-declare ng mga salita. No? Naway, no, maintindihan po natin to. So, the month of May, nakasaad sa mundong ito, the month of May is a month of Women's Day. Amen? So, sino po nakakalam nun? Siyempre tayo, di ba? Amen? So, nagagalak po ako kasi mas marami yung babae na nag-attend dito. Amen? So, parami tayo ng parami. So, praise God po. Amen? At nawa, no, lahat po ay matugunan kung ano po yung mga napuntahan nila dito at hindi po to aksidente na nandito po tayo. Amen? So, isa po to sa pagpapala, no, wake up call po sa atin bawat isa. Amen? So, amen? So, in the book of Proverbs, sinabi po dyan, "Favor is deceitful and beauty is vain. But a woman that feared the Lord, she shall be praised." Amen. So, sa mga single pa dyan, no, isa sa mga, sabihin natin, no, na hinahangad na isang binata. Amen. Na isang lalaki. Amen. So, as a Christian way, no, in a Christian way, pag sinabing book of Proverbs, ito po yung the word of wisdom. No? Puno ng kaalaman, karunungan. Kasi bakit? Si King Solomon po ang nangungusap po dito. At alam po natin, si Solomon, isang bantog tanyag na tao na nilikha ng ating Panginoon. Nasa kanya na po lahat. Amen? Talino, yaman. Grabe. Amen? Maging yung layaw ng mundo, yung sabihin natin, babae. Marami din siyang narekarelasyon babae. Amen? Marami din siyang nakasalamuhang mga taong mas, no, na talagang sabihin natin siya yung, no, tinitingala ng panahon na yun. Amen. Subalit nung kanyang binalikan, no, ang kanyang sabihin natin panunumpa sa kanyang tatay na si Haring David. Amen. Kasi mas malapit yung tatay niya sa ating Diyos. Amen. Kaya nakuha ng ating Panginoon, no? Yung puso ni Haring David, at yun nagsimula, no, na mabigyan ng magandang, no, henerasyon ang bilang Kristiyano. Amen. So, sa pagiging kakit-akit, no, ito ay nakapagpandaraya. Amen. Sabi nga diyan, nakasabi ni Solomon, "At ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat na purihin." So praise God. Kasi bakit? May babae dito. Amen? Maging sa online na nanonood, sister, purihin ka kasi bakit? No? Nilalaan mo yung oras mo para sa Diyos. Amen? So, di natin patagalin. No? Ang title,
A woman that feared the Lord. No? Ang babae na may takot sa Diyos. Amen? So, baka sabihin nyo, bakit si Kuya Jeff yung nagkuha niya, dapat babae? Amen? So, I decide no, na mas maganda, no, sabihin natin, mas maganda na lalaki yung magsasabi kasi yun po ang gustong marinig ng babae. Kung ano yung, no? Kung ano yung gusto niya talaga sa babae. At sa mga may asawa, no, amen, sa bagong marriage, no, inaasam din niya to ng mga lalaki, no, na kami, no, ganito mga babae. So ngayon, malalaman mo na yung, ano ba yung woman figure ng isang lalaki pag Kristiyano. So, in introduction, amen, the world's view of women versus God's view. Kasi bakit? As we Christian, amen, atin pong, no, kinukumpara talaga yung buhay ng makamundo at yung nasa Diyos. Tama po ba? Amen? Kasi wala pong nagtatagal sa mundong ito. Pero alam natin, pag nasa Diyos tayo, may eternal life. Yun ang pinangako nating Panginoong Jesucristo. So, this is the world's view. Today, no, sineselebrate natin yung Women's Month in this world. Amen? So, sa mga women na successful, kung businessman yan, career, amen, saan mong bagay, di ba, sineselebrate as long as women, maging yung mga babaeng famous, no, mga kilala, bantog, no, sino pa naman yan, di ba? No? So, sabihin natin, no, yung mga artista, di ba, famous, o siyempre, yung mga influential sa sa mga bagay na sabihin natin sa mga barangay, no, sa mga city, amen. At yung mga ina-admire, no, for beauty and popularity, yung hinahangaan kasi maganda siya, sexy, di ba? Sikat siya, no, tanyag. Amen. Atin pong ginugunita. Amen. Sa mga babae diyan, no, shout out sa inyo, maging sa, no, lalo na sa nanay ko diyan. Amen. So, there is nothing wrong with recognizing achievements. Amen. Wala pong mali doon. Amen. Kinikilala po natin ano yung na-achieve natin. Amen. Bagkos, no, the world standard is different from God's standard. Amen. Hindi po habang buhay na ikaw ay maganda. Hindi habang buhay ikaw ay sexy. Hindi habang buhay na talagang mayaman ka. Amen. So, in this world, amen, temporal only. Kasi the word say, beauty is power. Yung kasi yung nakikita natin. Pag maganda ang nagsalita, ay, okay lang yan. Kahit alam nating may mali. Kasi bakit? Tanyag siya, maganda siya. Amen? Pag nagsalita siya, nagpasunsyo siya, siya yung Miss World. Pag siya yung nagsalita, talagang, di ba? Nakamamanga. The word also said, independent is the high goal. Sinasabi kasi ng ibang babae na pag naka-stand sila sa kanilang sariling paa at nakuha nilang kanilang goal, yun na ang maganda sa kanila. At lastly, yung success equals happiness. Pag sinabing success ka na, happiness na muna yun. Amen? But subalit, no, merong mga but sa ating buhay. But God says, no, sinabi dyan, favor is deceitful. Mapanglin lang po yung kaanyuan. Amen? Ang pagiging kaakit-akit ay nakapangpandaraya. And the beauty is vain. Kumukupas po yung ganda. Amen? Paalala. Amen? Sa mga babae. Amen? So dapat, no, tayo, no, sa mga lalaki dyan, no, kung yung ina-admire natin maganda, kapatid, mas maganda unahin natin kung meron bang Jesus sa puso nila. Amen? Kasi sinabi nga dyan, di ba? Favor is deceitful. Sino sabi? Si Solomon. Si Solomon, pag nabasa nyo po, no, ang kanyang sinulat sa Book of Proverbs, amen, ilang hundreds, nakasaad pa nga doon, thousands, ang naging babae ni Solomon, pero hindi siya na-satisfy. Kaya nasabi niya ito, all meaningless ang dumating sa kanya. Kaya, marami sa mundong ito ang broken families.
Di ba? Kasi nung nawala na ng trabaho, no? Wala nang pang beauty, cosmetics, nagka-aging na, wala na. Di ba? Or sa mundong ito, na yung children growing without guidance. Kasi bakit? Puro na lang sa sarili. Di ba? Nakakalimutan na siya ina, na dapat meron siya dapat pinangangalagaan. Amen? Confusion about identity and morality. No? Pagkalito, kasi bakit? Hindi na alam kung sino yung tatay. Amen? And lastly, raising anxiety and depression. Hindi makakandle kung ano yung, hindi na nakakandle pag meron ng depression yung anak, no? Yung kapatid. Amen? Kaya tumataas. No? Sa aspetong ito, one reason is the world has moved away from God's design for a woman and families. Ito kasi yung napakapait at totoo sa realidad. Tama po ba? No? Napapalayo na. Kasi bakit? Inuuna kasi yung layaw. Inuuna yung yung nagpapasaya kuno sa kanyang buhay. Amen? But throughout history, God has used godly women to change family, churches, and even nations. So, pinapaalala parati sa ating Panginoon, lalo na pag tayo nagbabasa ng Biblia. Amen? Pinapaalala na meron siyang mga ginamit ng mga tao. Amen? Meron siyang ginamit ng mga babae para baguhin yung estado sa pagiging babae. Amen? At mahalaga po na talaga yung pamamalakad, pamamaraan, at pag-alaga ng isang babae ay talagang mahalaga. Kasi bakit? Sila po yung magsisilang ng bata. Sila po yung magpapadede, sila yung mag-aalaga. Amen? Kasi sa buhay noon dati, amen, ang babae po ay ayaw magtrabaho. Hindi man bawal magtrabaho, pero yun po ang trabaho talagang babae sa bahay lang. At yung lalaki, yung talagang nagbabanat ng buto. Nagtatrabaho. Amen? So now, this is the characteristic in women used by God to give good example and teaching in the Bible and to inherit for the future generation. Amen? So, sa iba po na hindi po nakakalam o minsan na lang nagbabasa ng Biblia, amen? Sa mga babae dyan, unang-una, a godly woman fears the Lord. Isa sa mga karakteristik na gusto ng mga Christian gentlemen. Amen? Amen? So, a godly woman fears the Lord. May takot talaga sa Diyos. Amen? So, sinabi niya, ulitin natin, favor is deceitful and beauty is vain, but the woman that feared the Lord, she shall be praised. No? Papupurihan ay isang babae na may takot sa Diyos. Amen? So, the fear of the Lord means reverence for God. Yung, ano tawag yun? Yung may paggalang. Di ba? May paggalang sa Diyos. Kasi pag sinabi ng lalaking to, no? Sabihin ng babae, ay, di yan pwede. Di ba? Kasi labag yan sa ating Diyos. Kung nagmamahalan tayo, pakita mo na minamahal mo ko. Di ba? Ganun po yun. Amen? Obedient to His Word. Lalo na, no? Kung meron tayong non-Christian or unbelievers na pinahayo, lalo na sa may syota dyan, di ba? Pag inahayo mo yung isang partner mong babae or lalaki, di ba? Dapat pinapakinggan mo ng salita ng Diyos. No? At paunti-unti mo, sinasabihan siya ano yung mga gagawin. Amen? Pangatlo, choosing righteousness even when the world disagrees. Kahit ayaw ng lahat. Amen? Kung ayaw din naman ng Diyos ng ganon, huwag mong gawin. Amen? So, dapat sa pagpatuloy as a Christian, kapatid, piliin natin yung tama. Kahit na ikakasakit sa ating loob, amen? At kung yun naman ang ikakabago, amen? O ikakasaya, piliin po natin. Amen? So, a woman who fear God will ask also every time na meron siyang tanong, tinatanong niya sa sarili niya, does this please the Lord? Ito ba'y nakakalugod sa Diyos, yung paggawa ko? Amen? Or this is according to God's will or God's word? Amen? Kasi ang pinupunto mo rito ay talagang may takot ka ba talaga? Kaya nagtatanong tayo.
Amen? Kagaya na lamang, example natin, no, sa pagtatrabaho natin dito sa Saudi Arabia, mga babae, di ba? Sa simula dati, takot na takot kayo lumabas pag hindi naka-abaya. Amen? So, sinusunod po natin yon. So, that's how the obedience work. Lalo na pag para sa Diyos. Amen? So, in the biblical example, si Mary. Mary is the mother of Jesus Christ. Amen? So, sinabi po doon sa book of Luke, when the angel told her where she would bear Savior, her life could have been ruined socially. So, in that culture, people could misunderstand her situation. Kasi, alam naman natin si Mary, wala pong, tawag nito, wala pong intimate na nangyari sa kanila ni Joseph. So, pinadala ang anghel, kinausap sa kanya, at merong itinanong, no? At ito nga, no, na magdadalang tao siya. So sa panahon na yun, no, pag nabuntis ka, na walang tatay, ang ginagawa po noon dati, pag nalaman ka, binabato ka. So kaya nasabi dito, in that culture, people could misunderstand her situation. Baka malaman na ibang tao, batuin siya hanggang sa mamatay. So ano yung sinabi? Ano yung response ni Mary? Sinabi niya, yes, Lord. She said, yes, in the book of Luke, chapter 1, verse 38, I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to be me fulfilled. Then the angel left her. So, kanya pong tinanggap. Kahit nasabihin natin na sinunod niya yung pagka-obedience over reputation. Amen? Kasi bakit alam niya na ang Diyos ang nagsalita sa kanya. Amen? So, in a practical story, in a modern situation, i-apply po natin to, no? Today, seeking others or social media pressures women to gain validation. Ito po yung masaklap. Amen? Pag meron tayo, no, na ini-aim or merong sinasabi sa ating Panginoon, amen? Minsan, nagbabalidate tayo, no? Nagpapatunay tayo by the others. Inuuna natin yung ibang tao. Amen? Hindi ang Diyos. Or kung ikaw ay ma-influensyang babae, social media, nagla-live agad. Di ba? Meron na isang babae na nagbabalidate na pwede ba kaya to sa akin? Bagay kaya to sa akin? Di ba? Nakikita natin yung appearance, no? Sa itsura niya, amen? Sa popularity. Amen? Or even, no, nagpapa-approve siya via online. Amen? So many young women feel obsessed, no? Nahuhumaling na lang because they compare themselves to unrealistic standard online or others. Kung minsan, hindi man inggit, pero sinasabayan yung uso. Amen? Kaya nakakalimot na. Amen? So, now, but the godly women learn this truth. Pag ikaw ay maka-Diyos na babae, amen? Palala sa mga babae dyan, your value comes from God. Hindi na, no? Hanggat komportable ka sa sarili mo, ang pagpapahalaga ay para sa Diyos. Amen? A woman who fears God finds her identity not in the world, but in Christ Jesus. Yun po ang totoo. Amen? Mga babae dyan. Amen? Di ba? Di ba? So dapat, no? Kung bago mo siya mahalin, ang iyong iniirog, amen? Dapat, no, ang Diyos muna ang iyong iniirog. Amen? Kaya pag sinabi na, mahal kita, prioridad kita, very wrong. Di ba? Mahalin mo muna yung Diyos. Amen? So woman, no? Fear the Lord because you are the one. Take note po, amen, sa mga babae dyan. Woman, fear the Lord because you are the one to give birth and value that gift of God like Mary. Kasi bakit ikaw po yung magdadalang tao? Kaya, i-value mo yung sarili mo. Kahit sabihin natin, lumusyang ka na,
Amen. Tumatanda talaga yung edad. Kapatid, no? Value yourself. Amen. Pahalagahan mo. Amen. At kung meron man kayong inaasam, ipanalalig muna natin sa ating Diyos. Amen. So, pangalawa, amen, a godly woman has powerful influence. Isa sa nagpapipintig ng puso ng gentleman Christian. Yung tipong meron siyang magandang ehemplo. Makitaan siya ng magandang impluensya. Amen. Pastora siguro yung gusto mo, Kuya Jeff? Di naman. Di ba? By God's will, di ba? Yung tipong, yung tipong makitaan siya, ng masasabi lang sa ibang kapatiran, sa nakapaligid na talagang nagbabago. Amen. Yung ma-amaze ka. Amen. At nakasaad doon, she opened her mouth with wisdom and her tongue is the law of kindness. Ibig sabihin, yung attitude must be a dual force of wisdom and kindness. Hindi lamang wisdom, tapos wala kang kindness. Matalino ka sa anong paraan, pero wala kang kabaitan, wala kang pangunawa, di ba? Dapat in a dual force na meron sa'yo. Amen? So, dapat nagsasalita yung isang babae na may karunungan. Amen? Lalo na pag nag-a-apply o nagsasabi siya ng mga advices. Amen? Even to those gentleman Christian. Amen? So, never underestimate the influence of a godly woman. Bakit? Kasi, sila yung unang naging ehemplo bago nila sinabi yun. At talagang makikita yun. Lalo na sa mga woman dito, di ba? So, marami po mga kalalakihan na talagang na-amaze kasi bakit nakikita na nila na nagbago na si kapatid, di ba? Si amiga, So, ganun po yun. Amen? A mother, grandmother, or a Christian woman may influence people for generation. Kasi bakit? Paalala sa inyo mga kababaihan. Amen? Hindi porket nakaupo lang kayo dyan, hindi kayo nakakikita, bagkus meron po nakakakita sa inyo. At yun po yung simula, na influensya kayo ng mga bagong henerasyon ng mga co-churches, mga attendees, new attendees. Amen? So, isa po dito sa mga example kasi hindi natin i-example yung word ng mga sikat ng mga artista. Dito po tayo kukuha ng mga example sa Bible. Kasi ito po yung ginamit nating Panginoong Jesucristo. Sino po nakakilala kay Eunice at saka kay Luis? Si Eunice, amen? Ito po yung lola ni Timothy at si Luis, siya yung nanay. Amen? Nakasamahan dati ni Lolo Paul ko, Lolo Paul. Amen. So, yun. So, in the biblical, in the book of 2 Timothy, chapter 1, verse 5, basahin niyo po doon, para makilala niyo sino yan, si Eunice at saka si Luis. So, sinabi dito ni Paul, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng nasa inyong lola. So, si Timothy ang kanyang kausap. Amen? Ang kanyang lola na at ang kanyang inang si Eunice. Amen? So, natitiyak kong nasa iyo rin ngayon yung mga paghahalintulad nating Lolo Paul, si Paul, kay Timothy sa kanyang henerasyon, sa kanyang lola at sa kanyang nanay. Kaya, nagiging tanyag si Timothy. Amen? And he became a pastor because of influence of their mother and grandmother. Yun po yung nakaganda. So praise God po, sa mga lola at nanay dyan na Christian na po. Amen. Kasi ako po, hindi po Christian, yung nanay at tatay ko. Amen. Bagkos, praise God pa rin kasi bakit? Ngayon po, nagiging Kristiyano na po sila. Amen. Kasi bakit? Dahil po sa mga nanay din,
na nagpapa-ehemplo. Yun nga ang sabi kanina, di ba? Na yung very powerful, no, godly woman is very influenced. Kaya na-influensyahan po yung nanay ko, no? At isa na siya ngayon sa ginagamit sa Panginoon. Amen, sa gawain. So, praise God, no? Shout out po sa mga nanay dyan. Amen. So, now, the practical illustration. Kasi gusto natin in reality, di ba? Amen. So, many great Christian leaders were shaped by godly mothers. No? Hinubog sila ng kanilang nanay or kaibigang ate, kaibigang nanay, kaibigang mga babae. Amen? So, this is remind us that behind many godly men is often a prayer mother. Kasi wala pong ina, no, na talagang hindi niya pinapanalangin ng kanyang anak na maging mabuti. Lalo na pag ito ay nagiging Kristiyano. Amen? So, napakahalaga po yung ginagampanan ng isang babae, ng isang nanay. Amen? So, mga kapatid ko dyan, ayan, na mababae, no? Patuloy yun lang po yung pagiging mabuting impluensya. Amen? Kasi in such times, the influence of a godly woman becomes even more important. Napaka-importante po yun na kahit sabihin natin nakaupo ka lang dyan, amen, at nagbibigay ka ng mga advices, amen, napakalaking impact po yun sa isang gentleman. Amen? Di ba? Bonus pa, di ba? May marangya kang pamumuhay, no? Meron kang nakakaanyag na kagandahan, di ba? Siyempre, naaakay mo yung mga ibang kapatiran, yung ibang mga unbelievers. Amen? Lalo na sa mga lalaki dyan, di ba? Kagaya ko dati, no? Example ko lang, no? Pag maganda, talaga nagyayaya. Di ko, kahit na Kristiyano, sino yan? Di ba? Kasi bakit, no? Doon nagsisimula di ba? Na-attract in the worldly, na-attract ka talaga sa maganda. Amen? Huwag nyo i-deny yan, no? Mga kapatid ko dyan, na lalaki. Di ba? So, pag maganda talaga at naantig ka, no? Sa kagandahan ng isang babae. So, mga babae naman dyan, no? Gamitin po natin, no? Sa maayos na purpose. Kasi bakit? Di ba? Ginawa po yan sa iyo, binigay yan sa iyo para sa ikakalugod na ating Panginoon. Dahil ikaw ay Kristiyano na. Amen? So, that's how, no, woman should be influenced their children to God. Amen? Like Eunice and Luis. Amen? So, kapatid, amen? No? Dapat, no, yung pag-influensya natin, hindi lamang na malakas tayo sa social media at yung mga, tawag nito, pag-advices ng mga anong bagay. Amen? Mas maganda, no, na paunti-unti. Amen? Na ating pong inahayagan ng salita, lalo na sa mga babae dyan. Amen? So, pangatlo, no, isa sa mga ideal women, no, na ginugusto ng isang gentleman. A godly woman serves with diligence. Ano sa Tagalog yung diligence? Mga babae dyan. Amen? So, kasipagan. Amen? So, talagang, no, ang mga babae ay matalino talaga. Kaya nga, pag sila na yung nagsalita, talagang, huwag ka na magsalita, boy. Di ba? Huwag ka na magsalita. Di ba? Sumunod ka na lang. Di ba? Ganon. Amen? So, yung kasipagan, lalo na sa no? Sa merong pinanghawak ka na ministry o gusto matuto, no? Sa paghahawak ng ministry, gusto na matuto. Ano ba yung buhay Kristiyano? Ano ba yung merong ministry? Amen? So, sinabi diyan in the book of Proverbs, no? She look well to the ways of her household and eat not the bread of idleness. So, kanya pong tinitignan ng mabuti yung mga lakad ng kanyang sambayanan. No? Isa sa mga hindi nakikita na kagawian o gawain ng isang babae. Amen? At yung tipong sinasabi din dito, hindi kumakain ng tinapay, no? Yung patambay-tambay o tambad. Kasi yung isang babae na talaga ay maasikaso.
Amen? Masikaso po yan sa bahay. So, shout out po dyan, sa pinagpupuntahan namin ng Bible study kay Ate Cecil, di ba? Isa sa mga, no, nakikita ko, no? Bilang sa akin, nakikita ko yung kusina talaga. Grabe, no? Napakalinis, no? No? Nakaka-admire yung ganun, di ba? Kung dalaga to si Ate Cecil, talagang marami, di ba? Di ba? Kung sa babae naman, pag tumitingin sila, no? Pag babae, pag tumitingin sila sa lalaki, kung minsan kuko. Di ba? Kuko. Amen. Sa mga lalaki naman, yung nasa bahay nila. Oh, amen. So, yun. Oh, pag minsan, no? Yan po yung nakikita. Amen. So, dapat, no? Dapat, yung isang babae, amen, sinasabi dito, idleness, no? Mean yung nakatambay o yung tamad, no? Hindi tawag ito, hindi kumikilos, no? Isa po 'yan na dapat na alisin at paunti-unti na dapat kumilos ka rin. Amen. Kasi mahirap naman, 'di ba? Mahirap naman kung si lalaki yung naglilinis, siya na yung naglalaba, dapat magluto ka rin. Di ba, mga babae? Amen? So, yun po ang nakaganda. Bakit? No? The virtuous woman is not lazy or careless. No? Yung babae na walang bahid na dungis, o mabait, magalang, talagang, no? Hindi yan tamad. Amen? At talagang yung bawat galaw niyan, no? Talagang may kahit small details. Sino nakakilala kay Angie Locsin? Si Angie Locsin, kapitbahay namin yun. Yan. Si Angie Locsin, no? Yung mata nun, pag may na-obsess siya, pag meron siya nakikita, kahit isang papel na kalat, pinupulot niya. Amen. Ganyan po si Angie Locsin. Amen. Alam ko po kasi kapitbahay po namin. Amen. So, now, the virtuous woman, amen? Amen, no? Amen? The virtuous woman, she managed her home. Talagang, no? Minuminuto, araw-araw, minamanis talaga niya yun. Oh, amen? Na-inspire po ako sa mga nanay, sa mga ate, di ba? Amen? Kaya, kung minsan, no? Kaya kung minsan, sa mga lalaki dyan, amen? Mag-deny man kayo o hindi, gustong-gusto nyo yung kapareho ng nanay nyo. Amen? Talaga, kasi yung nanay ko kasi, talagang bahay, maraming nakaka-amaze pag pumupunta sa bahay namin. Talagang sinasabi, wow naman. Diba? Napaka-arrange. Talagang, pag nakita mo about gilid, talagang nakaka-align, pag nakaupo ka, no? Kahit hindi ka man, nakakatulog ka eh. Oh! Bakit, no? Kasi, yun po, no? Ang pagiging talagang lumalakad, no? Na isang babae dapat, no? Kahit man na sabihin natin, wala siya sa kagandahan. Diba? Wala siya sa katangkad, wala siya sa katawan, pero, no? Pero, pag na-amaze ka, no? Lalo na pag Bible study, naalala ko dati, no? Bible study, pupunta sa kanilang bahay kasi anak niya, babae. Pagtingin ko, siya yung nag-asikaso, talaga, ma-amaze ka. Di ba? Kaya sabihin natin, wala siyang kagandahan. Pero, doon ka ma-admire. Kasi bakit? Yun ang sinasabi, no? Na family-oriented, di ba? No? Talagang Christian. At she cares for her family. Meron siyang pinahawakan na dapat, no? Na dapat talaga yung pamilya niya, no, sa mamagitan niya, no, nagiging maganda ang kailang, sabihin natin, apelyido, pangalan, di ba? Career. Amen? O, she always work faithfully. Yun po yung kaganda, maging sa church, na church, amen? Meron ako nakakasalamuha, no? At humantong na nagiging crush ko siya. Kasi bakit? Bakit? Di ba? Kasi hindi na siya pinagsasabihan. Amen? Way back dati sa past. No? Nakikita na talagang naglilinis. Di ba? Talagang kahit hindi niya inisip yung sarili niya. Amen? Na
no, mas mapaganda, mapagaan yung church. Amen. Kahit na pa, simple lang na upuan yan, di ba, na pag-arrange. Amen. Paglilinis tawag nito, ng sahig. Amen. Bago sa sarili. Talagang, no, ma-amaze ka. No? So napakaganda na yung isang babae, no, at talagang hindi talaga tamad. Amen. So baka sabihin nyo, grabe naman to si Kuya Jeff. Kaya ganyan ang edad. Kahit ganyan ang edad, hindi na makapag-asawa kasi maraming, di ba? No? Amen? So now, lastly, she need serve God. Yun ang napakaganda, no? Maraming no, qualification sa isang babae, pero huwag mong kalimutan na mag-serve sa Panginoon. Amen? Lalo na, no, pinagpaalalahan tayo ng ating pastor, bawat, no, pag ikay babae, talagang ang ginagawa ng isang babae, maghuhugas. Amen? So, unang-una talaga, maghugas, maglilinis, di ba? So, napakaganda, no, na purihin ng isang babae na hindi na pinagsasabihan. Amen? At sinasabi niya para sa Diyos to. No? So, go lang Ate Janice. No? Go lang Ate Janice dyan na maghugas. You know? Kati Irish. Amen? Kati Lovely. Di ba? No? No? Praise God sa buhay nila. Bakit? Amen? Kasi bakit? No? Sa isang kindat lang, no? Na, ikaw muna dyan. Di ba? Ikaw muna dyan. Di ba? Automatic. Para sa Diyos. Amen? Ganun po dapat. So, in a biblical example, amen, syempre, meron tayo dapat na biblical example. Kasi bakit? Doon tayo, no? Meron dapat pamarisan. Kasi sabi kayo na, merong ginamit ating Panginoon na mga babae para mas maiayos sa new generation. Amen? So, sino nakakilala kay Ruth? Amen? Na nagsisilbi sa rice field. Kasama ni Naomi. Yon, amen. So, si Ruth, no, nagpapakita siya ng loyalty, no, when she stayed with Naomi. Amen? So, si Naomi po ay isang great-grandmother ni King David. Amen. Lineage po siya ni King David. Amen? So, sinabi ni Ruth, no, in the book of Ruth, chapter 1, verse 16, huwag po ninyo akong piliting iwan kayo. Dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta. At kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang mga kababayan nyo ay magiging kababayan ko rin. At ang Diyos nyo ay magiging Diyos ko rin. Kasi bakit? Nakitaan si Naomi sa kanyang sarili. Amen? Na magandang ehemplo si Naomi. Amen? Na kahit ito ay sabihin natin may edad na, at si Naomi ay dalaga. Bagkos nakikita ni Ruth, no, yung masigasig ni Naomi. Kaya sinabi niya ito na kung saan ka, no, sabihin natin, Tita Naomi, ay doon din po ako. Amen? So, she worked hard gathering grains in the field to support Naomi. Hindi siya nag-aatubil na baka mababa yung sahod ko, baka isang sako lang yung makukuha ko. Hindi po. Buong puso siya nagtatrabaho at matulungan si Naomi. So, because of her faithfulness, she became part of the lineage of Jesus Christ. So, yun po ang nakaganda. Maging sa atin po, amen, in the practical story, no? Sometimes, the work of a mother or a woman na magkasabay, no, hindi man manotice, no? Seems unnoticed. Hindi man nakikita. Subalit, God sees what you work for. Mga babae dyan. Amen? Even, no, nagluluto ka ng mga ulam. Amen? Janice, no? Caring for children, sa mga nanay, sa mga, no, mga ate dyan na may mga kapatid, no? Or praying for family. Kapatid, nakikita po yan ng Diyos. Amen? Paalala ko sa inyo, baka nanglulupay-pay kayo dyan kasi lagi na lang narinig namin dito na ako na naman maghuhugas. Ako na naman di ba?
Marami. Kapatid, paalala lang, meron pong Diyos na kita sa iyo. Amen, mga babae dyan. Amen? So, nakikita po yan ng Diyos. Meron siyang ipapadala na makakatulong sa iyo. Amen? So, the world may not praise these things. Amen? But in God's eye, this act are sacred ministry. Baka akala mo, paupo-upo ka lang dyan at nagdilinis, naghugas. Wala ka ng ministry. Kapatid, hindi po. Sagrado po yun. Kasi para sa Diyos po yung ginagawa mo. Kung para sa Diyos. Amen? So, paalala, no? Mga sisters dyan. Amen? Lalo na sa mga nagmi-missionary. Kasi marami po mga pastor na nagte-testify that their faith started with a mother. Example po na natin dito, si Pastor Richie. Di ba? Ang kanyang nanay po, no? Amen? So, tanyag po sa kanila ang kanilang nanay. Bakit? She prayed every night. Amen? Taught them Bible verses. No? Pinapaalala, ini-encourage in a Bible verse. Amen? And brought them faithfully to church. Kasi bakit? Para naman mag-fellowship sa ibang tao. At ma-build up, no, yung confidence na maghayag ng salita ng Diyos. Amen. Kasi many churches kasi, no, dati hindi po pinapahintulutan, no, maghayag bagkus sila po yung kaagapay ng pastor. Sila po yung nagbibigay ng mga instruction. Subalit ngayon, in the new generation, kasi nga, we are living in a teaching of Jesus Christ, no? Kapatid, no, ang mga babae, pwede na po. Amen? Pwede pong magturo in a Bible study, prayer meeting, no? Sa youth camp, marami pong aspeto. Amen? Kaya kayo mga babae, no? Gamitin po ninyo, no? Yung pagiging, no? Yung pagiging chismis nyo dati, i-chismis nyo po in the Word of God. Amen? Yung palaging yung tama, i-chismis nyo po in the Word of God. Amen? Kasi doon po nakakalugod ang ating Panginoon. Amen? So, women, be diligent in serving God. Amen? Maging masigasig, masipag po. Amen? Kasi sayang din naman yung kalakasan ninyo o natin. Kung hindi tayo magsipag, magtulungan sa gawain natin, Panginoon. So, shout out dyan sa mga babae na nanonood. Amen? So, shout out sa iyo. No? Amen? At merong blessing na darating para sa iyo. Amen? And lastly, pangatlo, no? A godly woman receive God's honor. Siyempre, nagpakapagod ka para sa Diyos, di ba? Yung iba nga sa makamundo, binibigyan ng reward. Matindi pa. Sports car, house and lot, di ba? Mga anumang bagay. Bagkus, ang mga babae na talagang, no, na nagsisilbi sa ating Panginoon, no, bibigyan niya ng, bibigyan niya ng reward. Amen? Her children, no, her children rise up and call her husband also praise their husband, no? Her husband also, and he praise her. So sa Tagalog, no, pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabi. Siyempre, di ba? Kasi bakit? Kahit hindi Kristiyano yung lalaki at Kristiyano yung babae, pag talagang tawag ito, sa gawaing bahay, talagang mapapasabi yung lalaki, wow naman loves, wow naman, no? Mga ano pang tawagan dyan, wow naman mahal. Di ba? Talagang, no? Talagang, no? Pinupuri yung babae. Amen? Kaya kung minsan kapatid, no? Huwag kang panghinaan ng loob na kahit palinis-linis ka lang dyan. Because a godly woman may not receive recognition from the world. Dapat hindi natin to, no, inaagali o hindi dapat yung mga babae inuugali to na mag-recognize, pagkilala sa makamundo. Dapat, no,
pinakilala nyo yung sarili nyo para sa Diyos. Amen? But she will receive, no? Kung hindi ka man nakakatanggap na anumang reward, na kahit sabihin natin pera, o anumang mga treasures, kapatid, paalala, you will receive the love of your family. Amen. Isa po yun, no? Sa magandang bagay. Na yung pamilya mo ay talagang, no? Na talagang binibigyan ka ng kalagahan. And also, they respect you. Amen? Kasi yun naman yung gusto ng ibang babae, respetuhin sila. Kung ano mo yung ginagawa na, lalo na tama, no? Lalo na't nakikita na talagang, no? Malinis, makintab yung sahig. Di ba? And also, no? Receive the reward of God. Amen? Ipanalangin mo. Amen? Ipanalangin mo na ma-enhance pa yan, no? Para sa kapurihan ng Diyos. Kasi bakit? One day, every believer will stand before Jesus Christ. Amen? Sapagkat, haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang narapat na kabayaran sa kanyang mga ginagawa. Mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Amen? So, dahil sa ehemplo ng mga kababaihan, amen, at stand firm sila, no, sa kalagahan ng pagtuturo natin, Panginoon, kapatid, lahat po alam na natin kung saan tayo haharap. Amen? Pinapaalalan sa atin na tayo po'y hahatulan ayon sa ating gawa. So, sa mga lalaki dyan, amen, na hindi pa Christian at yung partner niyo Christian, no, makinig kayo. Amen? Sa mga partner niyo na babae. No? Lalo na't alam naman ninyo o nating mga lalaki ay para sa, no, sa inyong future, di ba? Amen? Sa kakaayos. Kasi bakit pag yung babae talaga yung sabihin natin nagbago at para sa Diyos, kapatid, mataas yung, no, expectation yan. Amen? At hindi basta-basta hindi basta-basta na talaga ito na kumakapit talaga yan sila. Amen? So, and many quiet, no, women, faithful women will receive rewards in heaven that the world never saw. So, para sa mga kababaihan dyan, no, huwag po natin naisin na meron tayong reward sa mundong ito na makukuha dahil sa ginagawa nyo. Bagkus, isipin natin na kahit, no, tahimik ka lang na naghuhugas, naglalaba, no, naglilinis sa iglesia, nag-aaris ng upuan, kumakanta o ano pa yung ginagawa para sa Diyos, kapatid. Amen? Meron kang reward na matatanggap. Amen? Kahit papindot-pindot ka lang dyan. Amen? So, women, paalala, receive God's honor. Baka sabihin mo, Lord, bakit ito lang yung nakuha ko? No? Pasalamatan niyo po yan. Amen? Because that's the start of a blessing para po sa lahat. Amen? So now, in the conclusion, no, the world may praise beauty and fame. Tama naman po. No? Hindi ka pararangalan, hindi ka, no, bibigyan sa pagiging maganda at famous mo. So, pagiging bantog. But the God praises a woman who fears Him. Dapat nagsisimula talaga na yung paggawa para sa Diyos ay may takot. Amen? So, because women, godly women should fear the Lord, influence others for good, hindi porket, no, na lagi kang tama, dapat influensya mo. Amen? Hindi ka dapat, no, laging, no, na sumasalungat. Minsan, no, bigyan natin ng kabutihan. Amen? Pangatlo, serves faithfully. Amen? Kahit na simple, no? Sabihin natin simple paghatid sundo, simpleng pagluto, no? Simpleng paglinis, simpleng, no, pagpindot-pindot sa laptop, no? Amen? And lastly, no, receive God's honor.
Amen? Yung karangalan na para sa Diyos. Amen? Kasi bakit? Bihira lang po yung makakatanggap ng ganitong bagay. Amen? Kaya tanggapin po natin at magpasalamat kayong mga babae, no? Pag meron pa kayong gawain sa church. Amen? Kasi doon po kayo nakikitaan sa mga bagong henerasyon. Amen? So in the future of families, churches, even nation often begins with a godly women. Amen? Kasi busy na po si pastor na lalaki, kaya yung mga babae, no, dapat, no, sila po, no, magiging tawag ito, tagapanguna na rin po, no, sa paghahayag ng salita ng Diyos. Gamitin niyo po, no, yung alam ko po, no, marami po yung bibig kasi ng babae, no, masyadong mabilis, madaling mag-isip, no, at marami po na matalinong babae talaga, no. Amen. Kaya pag babae nagsalita, no, wag ka nang magsalita, boy. Di ba? Amen. So please stand up, everyone. Amen. As God invitation to us, no, to all women, no, even those who followed and knowing Christ Jesus today, ask ourselves, amen, atin pong siyasati ating sarili, no, sa question na to, do I truly know Jesus Christ? Talaga bang kilala ko ang Panginoon kong Jesucristo? And I'm living to please God? Na talagang nakakalugod ba yung mga ginagawa ko? Kapatid, if yes, praise God. Amen? Ipanalangin po natin, panalangin natin sa bawat sarili, no? Because Christ Jesus died for our sins and rose again so maybe be saved. Alam po natin, if there's a brokenness, there's a blessing will be first. For those, amen, in the book of Romans, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Palala po sa bawat isa. No? Dahil nakasaad po sa banal na kasulatan na maliligtas ang lahat na tumatawag sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So come to Jesus today. At praise God na nandito po tayo. Pinili mo yung makinig sa salita ng Diyos. Pinili mo yung kalakasan mo sa oras na ito na makapanayam yung mga tao na talagang nagsisimula ng buhay Kristiyano. Praise God to those life na talagang kumikilala na sila ng Diyos. Kumikilala na sa ating Panginoong Jesucristo. And na online, maraming salamat, kapatid. Dahil patuloy ka na nakikinig, patuloy ka na nangangaral, patuloy ka nag-aaral sa salita ng Diyos. Hindi lamang ito sa lahat ng kababaihan, bagkus para po sa atin, sa bawat isa, na dapat tayo po ay may takot sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Oh God, maraming salamat, Panginoon, dahil tinuruan mo kami at pinapalala mo sa amin na maging matakot sa iyo. Matakot na kami po ay hindi makasunod sa iyo. Natatakot na baka hindi po masagot ang aming mga pinapanalangin. Maraming salamat dahil patuloy mo kami pinapalalahanan. Tunay nga po na ikaw ay buhay na Diyos sa aming bawat puso. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa aming natutunan, sa aming napapakinggan, dahil sa mga impluwensya ng ibang kababaihan maging sa amin, ay nabibigyan kami ng magandang feedback sa ibang tao, lalo na sa mga nagtuturo. Maraming salamat sa kanilang impluwensya, O Diyos, na yung ginamit
sa mga nagsiserve faithfully sa iyong kaharian, sa paghahayag ng salita, sa magandang balita na iyo pong tinuro sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil dito, naranasan namin yung totoong pagtuturo, yung ikakatuwid bilang Kristiyano. Maraming salamat, Panginoon, na meron kang mga ginamit na mga kababaihan na siyang magpatuloy sa mga bagong henerasyon upang mayayag pa, mapalaganap pa ang iyong mga salita. Maraming salamat, O Diyos. At patuloy ka na magbigay ng pagparangal sa bawat tao na patuloy na gumagawa ng ikakalugod mo, Panginoon. We receive that honor to you, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po na ikaw ay nananahan sa amin at hindi ka natutulog. Patuloy mo kami na pagarian sa aming bawat puso. Manahan ka sa amin kapag kainan, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy ka namin tinataas, pinupuri. Sa pangalan ni Jesus at lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen at Amen. God bless, people of God. Shalom, shalom.